So yun ang latest update ho tayo dito sa ating napakagandang tulay soon to be na magko-connect sa Times Beach and Boulevard na coastal road. So ang tawag dito na tulay pala is cantilever. Tingnan natin kung paano siya i-pronounce. Cantilever. Ay, sus, karte. Cantilever. So ang tawag sa tulay na to is cantilever, and ano siya, sinearch natin siya sa Wikipedia, of course, Wikipedia is always our friend. So tinanong ko siya kung ano ba ang ibig sabihin ng cantilever bridge. So ang sagot niya ay a cantilever bridge is a type of bridge where the main structures called cantilevers are anchored at one end and project horizontally into space, supporting the bridge deck. Bayan, hirap mag-pronounce. O basta D-E-C-K, para ba ito i-pronounce ulit? Paano kasi dami kasing ibig sabihin ng Deck, okay? So yun po sabi dun. So tingnan yung kanyang hitsura. A type of bridge where the main structures called cantilevers are anchored at one end and project horizontally into space, supporting the bridge deck. These cantilevers extend from both sides of a bridge and meet in the center. Okay. Yan pala yun, kaya pala ganyan hitsura, no? Creating a support span. Yun. They are suitable for locations with uneven foundations and can be built without false work, offering flexibility in design and construction. Yun pala ibig sabihin, no? So yun na yun na yung balitulay pala dito sa mundo ay napakadaming uri, napakadaming klase. So sa ating mga ordinaryong mga Pilipino, ordinaryong tao na hindi naman talaga din tayo expert or hindi natin kabisado yung mga tulay-tulay na yan, mga infrastructure, basta kahit tulay na yun, kahit anong hugis, anong hitsura, tulay pa rin tawag natin. Yan pala magkaiba, may definition, distinction, and may mga iba't ibang uri ng tulay na siyang magiging disenyo depende sa uri ng lupa, uri ng lugar, at uri ng tulay, So gaya nito, itong tulay na to is bridge, ay tawag nito river bridge, kung tawagin, and meron ding mga sea bridge, mga ganon, diba? Tapos meron ding tulay sa syudad, city bridge, footbridges. So basta maraming variety ang mga katulayan sa mundo. So ang sinearch natin sa Wikipedia, ang cantilever or cantilever bridge na gaya nito is napakarami din palang mga first world country or mga mayayamang bansa ang ganyan ang kailang tulay, mostly East Europe. So syempre, nag-Wikipedia lang naman na tayo, basahin na natin yung ibang detalye, So here's more detailed explanation. Key features, cantilevers, these are structures that are anchored at one end and project horizontally into space, acting as beams that support the bridge deck. Balanced structure, cantilevers extend from both sides of the bridge anchored at opposite ends and meet in the middle to form a supported span. Intermediate span, in some cases, a central span is suspended between the two cantilevers, further supporting the bridge construction. Cantilever bridges can be constructed using various methods, including balanced cantilever construction, where the spans are supported by cantilevers on both sides. Okay, advantages. Longer spans, cantilevers bridges are. Okay, longer spans, so yun, isa sa pinaka-advantage, So mas mag-span siya longer. Ano ba yung mga cantilevers bridges sa Pilipinas? Yun bang sa Cebu, Mactan? Kasi hindi naman siya bridge, hindi naman siya river bridge, so it's a sea bridge. So I'm not sure kung I doubt kung cantilevers bridge bang tawag doon. So shout out sa mga taga Cebu dyan na alam yung variety, uri ng inyong tulay dyan sa Mactan, Cebu. Okay, so longer spans, so isa yan sa kanyang mga advantages. So cantilever bridges are well suited for creating long spans and making them ideal for bridging large gaps like rivers or valleys. Suitable
suitable for uneven foundations. They are less sensitive to uneven or settling foundations compared to other bridge type. Reduced falseworks. They can be built without extensive falseworks, which is temporary supports needed during the construction, minimizing disruption to traffic. Versatility. They can be used for both girder and truss bridges. Aesthetic appeal. Many cantilever bridges, especially steel truss bridges, have a distinctive and elegant design. Examples: the Fort Bridge of Scotland, a famous example of a steel truss cantilever bridge, and the Quebec Bridge in Canada, another significant example of a large cantilever truss bridge. Okay, so yun yun. So maraming ano dito mga cantilever bridge sa iba't ibang bahagi sa mundo ng mga mayayamang bansa na cantilever bridge ang meron sila. So yun na nga, Canada and Scotland, no? So Europe and America. So yun. So itong ano natin, cantilever sa Davao Bridge natin. So tama nga pala yung nasabi. Sino ba yung nasabi sa akin dito na napaka-iconic, no? Napaka-iconic ng tulay na to dito sa ano, sa Davao River Bridge, kasi ano siya, cantilever bridge, iconic bridge siya kasi napakaganda na kanyang ano, mga disenyo. So yun, aesthetic siya, di ba? Ang galing. So very ano siya, very distinct ang design, napaka eye appealing. Tapos so kumbaga multi-purpose pala talaga tong tulay na to, no? So very good, congratulations sa ating mga taga Davao, Pilipino, congratulations Mindanaoan. And maraming salamat kay Tatay Digong syempre, no, kasi hindi to magagawa, no, kung hindi dahil sa kanya. Kasi kung sabihin natin sino bang ano na mga kalaban ni Tatay Digong that time, no, si Marojas, no, si Crispo, ayun, kasi yung mga tatlong mga yun ang talagang mga front runners, no, sa election campaign or presidential election 2016. So buti na lang si Tatay Digong nanalo. So good thing nagkaroon tayo ng ano, Coastal Road. Marami sana talagang project ang Davao City kung yung continuity na pinangako ni BBM ay tinupad niya, pero sad to say hindi, no. So lahat ng mga sinasabi sa kanya, no, kung si Lini ay lutang, si BBM naman ay sinungaling, gano'n. So lahat ng mga sinasabi niya ay kabaliktaran sa katotohanan. So gaya niyan, for example, gusto niya makipagkaibigan kay Sara Duterte, sa Duterte. So kabaliktaran yun, no? So no more bodol. Anyway, so maraming thank you sa mga nanonood. So yun na yung ano natin, latest update. So syempre parte sa update ho natin is, di ba, kung ano na yung development. So far ang development dito, kita naman natin, no, continuous talaga siya, wala siyang ano, walang hintuan. Kita niyo naman kanina na meron tayo na videohan na parang heavy equipment truck ba yun na may no, yung mga mixer truck na nananakbo. Ibig sabihin, keep moving, continuing ang ano dito, pagganap, ang ganap, no, ang galaw. Yung construction, yan mga tao yan, oh. Diba, gumagalaw yung mga tao, gumagalaw yung mga heavy equipment, no, kagamitan para sa paggawa nitong tulay na to. So ibig sabihin, ang latest update dito is continuing, and of course cantilever bridge or cantilever type of bridge. So maganda na, durable pa, tumatagal pa. So galing talaga, no. Digong lang ang ano, Duterte na ang sakalam. So yun na siguro, maraming tingin sa mga nanonood dyan. Basta keep going, amin, ano, tuloy-tuloy ang pagtrabaho nito, and project to be completed last quarter of the year 2025. So that would be October, November, December. October, November, December. So alin man sa tatlong buwan na yun matatapos siya. Ang mahalaga ay matatapos within this year. And mag-ano siya, open for public use naman sa January. First week of year 2026. So it might be January, February, or March, whatever. So that would be all. Thank you for watching, and I have to say bye bye and ingat sa. Sana nagustuhan.